Walo po silang nandito, Idol, at nirereklamo po nila yung agency dahil daw po wala pong 13-month pay, wala pong payslip, walang holiday pay, at yung cash advance nila, Idol Rafi, meron daw pong tubo, 100 pesos kada 1,000. At wala rin daw sila na overtime pay po. Napakawalang hiya talaga yung security agency na yan. Hindi po naibigay yung inyong 13-month pay. Ano na pong dahilan na ibinigay sa inyo ng agency? Bakit nagkaganon? Bale po sir, nung simula po nung una po, lalo na po sa mga nauna po sa amin, tuwing December po, wala po silang natanggap na 13-month pay po. Hanggang ngayon po, wala po. So ilang taon na po kayo hindi nakakatanggap ng 13-month pay? Ako po, Idol, nasa 2 years and 7 months na po ako, wala po akong natanggap. Bale, ganun din po yung mga kasamahan ko po. So taon-taon wala po natatanggap ng 13-month pay? Ever? Wala po, Idol, wala po. Ayun. At pagkatapos, below minimum po ang inyong sweldo. At siyempre, dahil below minimum, kinakapos po talaga kayo. So pag kayo po nagka-cash advance, may tubo po yung cash advance? Meron po, Sir Idol. 100 pesos daw kada... Kada 1,000 po, bali 100. So kung 2,000, 200. Parang Opo, ganun po. malapit na sa 5-6 ata yan. Opo, parang ganun na nga po. Matindi. Wala sa minimum. Walang OT rin daw. Tama? Wala po, Sir Idol. Walang payslip. Wala rin po. Marami po yung wala sa kanila, Sir Idol. Wala pong benefits, tapos wala pa pong payslip, wala pa pong company ID, tapos wala below minimum wage po. Tapos wala pa pong holiday pay, no overtime pay po, tapos no rest day, tapos yung CA po with interest, tapos yung salary delay po, tapos no uniform allowance, tapos yung no night differential po. Grabe, tad sa violation itong agency nito. Anong pangalan po ng agency, sir, ninyo? Performance Security Agency po. Sir, grabe. Sobrang daming violation. Ba't ganun, sir? Ang sarap niyo po ipakulong. Hindi po yung agency po namin, sir. Hindi naman. To be honest po, nanggap po yan kasi mga vacant lot po yan. To be honest, lahat naman po yung... Hindi, but to be honest, dishonest ka eh. But anyway, sir, listen. Alam niyo po yung minimum wage dyan sa Cavite ay 550. Ang sweldo, pinasasweldo niyo sa kanila ay 500 lamang. Pakisagot muna yan. Bakit, sir? Yung kontrata po kasi namin, Senator, mababa po. Kaya po tinanggap ko po. Dahil lahat naman po kasi ng mga kumpanya ngayon, hindi naman po ganun na sumusunod sa minimum wage, Senator. Hindi wag mong tanggapin yung kontratang mababa nang sa gayon hindi ka magbabiolate ng batas ng ating labor code. Okay, pangalawa, Ayun po, hindi ka kasi nagbibigay ng overtime pay. Alam niyo Pangatlo, po sa... hindi ka nagbibigay ng 13-month pay, hindi ka nagbibigay ng mga benefits. Kasama po, sinasama po namin sa payroll. Mr. Alivden, Yes po, Sir Idol. Nestor, sinasama na po sa payroll yung yung 13-month pay? Wala po kaming natatanggap na gano'n po. Sa mayroon po kaming payroll po. 550 lang po talaga yung nakalagay doon a day. 550. Apo. Yes po. O, ayan, magsisinungaling ka pa, Mr. Carascon. Meron po kami copy rito. Dinidispute po ng mga empleyado ninyo, ng mga security guard ninyo, tapos wala para po proper payslip. Meron po yan, Senator. Lahat po naman may dokumento kami. Kaya nga, sabi ko po sa kanila, pupunta po sila rito sa office para maayos po. Naku, sir, ganitong gagawin na lang natin, sir. Hindi ko na pahabain to. Yung 2 taon, tulad ng isang security guard ninyo na nandyan sa aming studio ngayon, 2 taon na siya din nakakatanggap ng 13-month pay, ibigay niyo po yon. Tapos yung difference ng 550 sa 500, ibibigay nyo rin po yun. Depende kung ilang buwan o ilang taon nagtatrabaho yung mga security guard ninyo. Full refund po ang gusto ko, sir. Kung hindi po, sir, pagdating sa hearing sa labor, sa Senado, ipatatawag ko kayo. At kapag kayo po nagsinungaling, kayo po ipakukontempt ko at ipakukulong ko kayo sa Senado. That I can guarantee you, sir. Tapos, sir, ba't mo tinutubuan ng 100 pesos? Ay, hindi po yan. Hindi po ako nagpapautang po dyan sa ganyan, Senator. Doble ng kaso mo. I'm sure hindi ka nagbabayad sa BIR for that. Kasi nagpapa-interest ka. So meron pang ata night differential na hindi mo binabayaran, sir. Sir, i-refund mo, ibalik mo, back pay, yung sa mga security guard ninyo, ibalik nyo. And then kung hindi mo kaya, sir, magsara ka na muna. Matapos ang bayaran ng mga SG mo, siguro magsara ka na lang muna habang mag-ipon ka ng kapital. Sabi na ni Garrett, Yes po, Senator. yung pangutang dito ako natatawa na init ang ulo ko eh. Yung pag-cash advance,
doon may kaso sa BIR, hindi na siya nagbabayad. I'm sure hindi nagbabayad ng kinikita yung sa mga empleyado niya doon sa cash advance. Di ba dapat meron siyang binabayaran sa BIR para dyan? Meron po, Senator, no? Kasi income tax po natin is derived from any income from whatever source, no? So kung dito kumikita siya ng 10% interest on the cash advance, and I'm sure yung mga nasa harap po natin ngayon, lahat to sila, mga security guard natin, Senator, nag-cash advance na to. Malaki po ang kinikita po siguro sa isang taon ng Perform Well Security Agency sa kanilang loaning activities. So, bukod sa PIR, Sen, there's also a clearance from BSP kung ikaw magiging loaning entity. So, marami po tayong mahuhukay, Senator. Plus, Senator, just to give you an idea, napakataas po ng interest rate na to dahil 10% claimable next month dahil cash advance nga, equivalent to 120% per year yan kung araw-araw, kung buwan-buwan ka pong mag-ano. Ang tinatawag natin dyan, usurious interest, Senator. So, Grabe na yan. illegal po siya. Ang ginagawa po ng korte, since usury is no longer a crime, tinatanggal na lang yung interest. So, kung 10% per month po ang interest, kahit habulin ka sa korte, ang ipapabayad lang po sa'yo is yung base amount. So, in short, Senator, wag na sanang apihin palalo. Tama po yung sabi nyo. I agree with what you said kanina. Nagka-cash advance po ang ating mga security guard dahil sila ay nagkulang. Tutubuan mo pa. Senator, hindi po ako nagpapautang po. Meron po kaming dito, Idol, meron po kaming ebidensya. Sa payroll po, nakakaltas po yon, nakasulat po doon. Alam mo, Mr. Carascon, napakasinungaling mo, sir. Ang sinungaling doon, kamag-anak ng kawatan. So, ibig sabihin, mukhang kawatan ka ata, sir. You're a thief, sir. Seksyonan, magandang hapon po, sir. First things first, sir. Kung matatanda mo, kung nandun po kayo sa budget hearing, nandun si Secretary Bulag West, may boss ninyo, na pinus ko talaga na dapat yung 13-month pay this time around na ibibigay na kasi every single year may mga pila sa yung mga gagawa, hindi na bibigyan 13-month pay. Sabi ni Mr. Secretary Lagwesma, meron daw kayong sistemang in place para masiguro na ang 13-month pay this year for 2025 ay may bibigay na. So, eto naman, sir. Naulit na naman at meron naman pong hindi mga nabigyan ng 13-month pay. Ano pong magandang gawin dito? Yung mga hindi po nabigyan, maaari pong lumapit sa ating mga tanggapan sa pinakamalapit na DOLE office nila at amin pong actionan yan, amin pong tutulungan. Gumawa na tayo ng pulisiya na para this time around, hindi na maulit itong mga manggagawa natin na hindi nakatanggap ng 13-month pay. Kasama na nga po doon sa suggestion ko na makipag-MOA kayo sa mga taga-LGU na bago ang LGU mag-release ng business permit sa City Hall, mag-check muna sa DOLE at yung kumpanya na may utang sa mga empleyado, hindi mo na bigyan, hindi mo na paparenyuhin ng kanilang business permit hanggat hindi nakabayad ng atraso sa kanilang mga empleyado. Yun po yung pinapoint ko during the last budget hearing. Opo, yes, sir. Actually, maalala ko nga ho na banggit nyo rin ho ito. I think 2022 pa ho. Yes, sir. At tayo naman po, we are hoping that we are pursuing a culture actually, sir, of a culture of voluntary compliance. Pero unfortunately, kung meron pa rin po mga hindi pa rin ho nakakapag-comply at hindi pa ho talaga nagbabayad. Ito, titignan po ho namin ito pong inyong suggestion at very well noted po, sir. Yan po tayo, sir. Palagi nilang well noted Yan po tayo nagkakaproblema Madaling magsalita pero pagdating sa implementation, hindi po natin nagagawa. Gawin niyo na po, sir. Yes, sir. Garrett, sa susunod na hearing, patawag mo nga itong mga si Secretary Lagwesma. I-hear nga natin ulit yan. Kasi nung last budget hearing, nangako sa atin si Secretary Lagwesma na magpapalabas ng kanong polisiya. Wala rin pala. Yes po, Senator. We will have them invited. Magpasa rin tayo ng resolution na maghigpit na ang pagbibigay ng lisensya, SOSYA, sa mga security agency. Itong security agency in question ngayon, I think fly-by-night to. Anybody can open up a security agency. Meron na silang 3 paltik na baril. At tapos sa garahe. And then, ayan na, may pagkontrata na sa mga business establishments. Kahit na mababa ang kontrata, ang gagawin nila, bagsak presyo. Silang mananalo. Kasi bagsak presyo nga, di ba? So ngayon, pag nagbagsak presyo sila para sa kontrata, nakakakuha sila ng mga security guard at mga kontrata. Kaya nga lang, below minimum ang bayad sa mga security guard. So, Yes. ipitan siguro tapos taasan yung band
Di ba? Yes. Nung security agency. Yes po, Senator. Di ba natalakad na natin dati yan? Opo, Senator, ang inyong draft po ng bill is tataasan natin yung capital requirement ng isang security agency. For example, kailangan may minimum 10 million capitalization ka bago ka magtayo ng security agency to make sure po, Senator, kapag hindi rin po nagbayad ang kanilang kakontrata, kaya po nilang panagutan, panandalian yung sweldo ng kanilang security guards. Kasi madalas rin pong dinadahilan po sa inyo yan, Sen. Hindi kasi nagbayad ang kliyente, kaya wala mo ng sweldo ang aming security. Asek Serrano, sir, pupunta po dyan yung mga security guard and patatawag sa inyong pong tanggapan. At siyempre, patatawag niyo po itong si Mr. Carrascon, yung may-ari ng agency, para magkaroon ng bayaran. Kasi sinabi din naman kanina ni Carrascon na magbabayad daw po siya. So dyan na lang po magkaroon ng bayaran, magkwentahan. Yes, sir. Senator Raffy, opo, welcome po sila sa aming tanggapan. Colonel Recinto, magandang hapon po, sir. Sir, matanong ko lang, sino ba nag-a-assess at bago masiguro na ang isang security agency nag-a-apply ng permit ay maaprubahan? Is that SOSHA o DOLE o PADPAW? Meron din po kaming separate po na requirement na ang SOSHA para po mabigyan sila ng license to operate. Meron po tayong separate po. So bago sila, so meron kayong mga requirements na ini-impose Yes, sir. sa sino mang gusto magtayo ng security agency. So sa ngayon po ba, magkano ba yung capitalization requirement? Yes, sir. Meron po kasi tayong financial requirement na nasa po sa ating IRR, particularly Section 18. Ang nakalagay po dito Magkano po? 1 million po. 1 million po na treasurer certificate na nakalagay po sila sa bank. Maliit. Kaya nga tama yung sinabi na, Attorney Gan, sinabi natin na gawin 10 million siguro. Yes po, Senator, Diba? kasi madali lang pong magkulang ang 1 million po, Senator, no? Especially may isang buwan lang na hindi nagbayad ang kliyente ng security agency. Limas po ang kapital ng isang agency na 1 million lang ang nasa bangko. So siguro yan, gawin natin batas na i-require natin 10 million. Yes, At siyempre, sa inflation, so patas na patas siguro. Opo, Senator. I don't know, mag-isip tayo ng amount o kung paano. Colonel Recinto, make sure, dahil alam ko po takot sa inyong mga security agency, na ito pong agency, Perform Well Security Agency, sisipot po sa DOLE at magbabayad po doon sa kanilang atraso. Opo, sir. Kung yung po ating mga nagre-reklamo ng security guard, kung gusto po nila, po pwede po mag-proceed po dito sa ating tanggapan sa SOSHA at para ma-assist po natin. Mr. Ismael Carrascon, kailan po kayo makapagbayad? Next week. Anong araw po next week para ma-schedule po agad natin? Mga Senator, 15. Pupunta muna yung mga security guards sa SOSHA para mag-file ng formal complaint and then sa DOLE and then yung bayaran gusto kong mangyari sa DOLE para magkaroon din ng kwentahan doon sa DOLE. Kawawa naman yung mga security guard natin. Yes. Ilan ba sila nandyan? Siyam, sir. O bigyan na natin ng belated Merry Christmas sila. Kawawa naman. Bigyan natin 10,000 Yes, yung sir. bawat isa kanila. Sige po. Kasi namasaya pa yung pupunta sa atin. Thank you po, Sige. Sir Thank you po, Idol. Idol. Salamat po. Sige. Sir. Okay. Thank you po. Thank you. Maraming salamat. Rapi tulpo, isang taong hindi ka iiwanan. Basta nasa tama ka, ilalabang ka ng patayon. Kahit na sariling reputasyon niya ang itaya, ipagtatanggol ka niya kahit siya ang mapahiya. Ang sarap kapag panatagsan man ng iyong tungtungan, dahil merong rapi tulpo ka na masusumbungan. Pag sa hirap ang lahat ay gusto mo ng tuldukan.